Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh sa napaka-importante hong pagkakataon. Bakit? Tayo po'y nag-uumpisa ng isang panahon sa Eklesiya na napakahalaga. Ito po ang panahon ng Kwaresma. Kaya po makikita nyo, ang suot po ni Father, medyo yung kulay po na makikita nyo sa panahon ito ng Lenten season, ng Kwaresma. Ito pong purple na ito. Tayo po'y nag-umpisa dito sa unang linggong ito ng Kwaresma. Kwaresma ho, ibig sabihin 40 days. Ito ho'y isang parang retreat, na ibinibigay sa atin ng Ecclesia, our Mother the Church, in order to really think about our baptism particularly. Yun hong ating binyag. Yun hong mga pananagutan natin, na inangkin natin, inako natin nung tayo binyagan. Kung kaya po, napakahalaga nitong panahong ito na sinisimulan po natin sa araw na ito. Kung kaya po, sana'y kayong mga magkasambahay, magkakapitbahay, nandiyan ako sa paligid ng inyong television upang makapanood nitong ating palatuntunan itong Word Made Flesh. Binabati ko pong lahat kayo, lalo din po mga kaparian, mga seminarista, mga reliyoso na magpapalaganap ng magandang balita, mga katekista po, at mga kabataan na nanonood nitong ating palatuntunan. Sana po'y maging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. Kung kaya po, subaybayan natin ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig." Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay." Tayo po'y nakapakinig ng isang napagandang pagbasa mula sa unang-unang aklat po ng Biblia, ang Genesis. Genesis ho, ibig sabihin birth, ibig sabihin beginning. Dito po sa ating mga talatang ito, narinig natin ang istorya tungkol kay Noah o kay Noe. Dito po si Noe po ay isang tao na nandun sa umpisa ng istorya ng sangkatauhan, at mayroon hong napakagandang pangyayari dito. Tingnan nyo, nagkaroon ho ng kaguluhan sa mundo, naging masama yung mga tao, tapos ibinantaho ng Diyos, nagugunawin niya ang mundo. Nagugunawin niya ang mundo. Kung kaya ho, ano nangyari? Meron hong taong isasalba ang Diyos dahil naging matapat siya sa Panginoon. Ito ho yung si Noe, tsaka yung pamilya niya. At habang nagsasayo ng mga tao, nagwawalha and whatnot, si Noe naman, busy siya sa paggawa ho ng isang barko, isang bangka na malaki. Kasi ilululan niya doon ang kanyang pamilya at yung mga halimbawa ng mga hayop na mapepreserba ho mula doon sa paggunaw ng Panginoon. Kaya tinatawanan siya ng mga tao. Biro mo, ang ganda-ganda ng sikat ng araw, nagtumagawa siya ng bangka dahil mayroon daw nagbabantang baha. They could not understand that. Kung kaya ano nangyari? Ayun ho, dumating yung malaking baha. Talaga namang nangalunod yung mga tao at naligtas ho itong si Noe. Pagkatapos ho nahumupa yung baha, ito ho yung ating tagpo sa pagbasa natin, gagawa ang Diyos ng isang kasunduan, isang tipan, isang covenant with God. Ito ang salitang ito, kung pinakinggan nyo yung pagbasa, narinig nyo ho na makalimang beses kung inulit-ulit itong katagang covenant na ito. Brothers and sisters, napakahalago. Pagka nagbabasa tayo ng Biblia, tandaan nyo ho, isa hong palatandaan ng sa salungguhit
pagbibigay ng importansya, yung pag-ulit-ulit ho ng isang kataga o isang parirala o isang kaisipan. Hindi ho ba nung nag-aaral pa kayo ngayon, pagka yung teacher nyo, yung professor nyo, may inuulit-ulit na isang salita, ay abangan nyo ho yun sa examination, lalabas ho yun, Kasi ako rin ho, teacher, hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi naman importante, na hindi ko inaasahan na yung mga estudyante ko matuto. Kung kaya, isa hong palatandaan yun dito sa Biblia, lalo na pagka isinaalang-alang nyo na nung unang panahon, wala hong masyadong papel, Kung kaya pagka meron kang sasabihin, may tuturo ka, dapat derechohan yung pagtuturo mo, walang paligoy-ligoy kasi wala kang materyalin, wala kang susulatan, Kung kaya ho, pagka inulit-ulit ang isang salita, isang parirala, isang phrase, isang kaisipan, ibig ko sabihin, sinasalungguhitan yun, binibigyan diin. At dito sa ating pagbasang ito, 5 beses yung inulit-ulit itong salitang covenant, yung kasunduan ng Diyos. Kung kaya ho, napaka-importante ho nung kaisipang yun ng covenant. At makikita ho natin yun na sa ikalawang pagbasa sa Ebanghelyo, makikita niyo yung kaisipang yun ng tipan ng Diyos, yung kasunduan ng Diyos. Brothers and sisters, ang Diyos ho nakipagkasunduan dito kay Noe na siya at yung kanyang mga kaapu-apuhan at lahat yung mga nilalang na kanyang isinasalba ngayon, lahat ho sila ay ginagawa ng Diyos ng isang tipan. Brothers and sisters, tingnan nyo hindi lang ho yung tao, kundi ho lahat ng sanlilikha na ipinipreserba ng Diyos, gumagawa siya ng isang tipan sa kanila. Hindi ho masyadong madaling isipin yun, pero ganun ho yun. Hindi lang ho mga tao katipan ng Diyos dito, kung kaya pati na yung sanlilikha, yung creation ho. Kung kaya dapat igalang ho yung creation na yan, yung mga hayop, for example, yung mga tanim and whatnot. Lahat ho yun kasi meron silang kasunduan sa Diyos, kasunduan sa Diyos. At hindi lang yun. Isa hong pinangako ng Diyos dito, hindi niya kailanman gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi magkakaroon ng baha uli na talaga namang lulunod sa sangkalupaan. Brothers and sisters, teka muna, napaka-importante ho ng pinangako ng Diyos na yun. Hindi niya uulitin yun na gugunawin niya ang mundo. Hindi siya magpapadala ng mga baha na talagang pipinsala sa mga tao. Medyo mayroon ho tayong problema dito. For example, dito sa Pilipinas, ang dami hong baha, na talagang pumipinsala sa mga tao. Ibig kong sabihin, dapat mag-isip-isip tayo. Hindi ho ang Diyos ang nagtatakda noon. Pinangako niya ho dito yun. I will not send you another flood, that will devastate the earth. Yun ang sabi niya, Kung may mga floods, so, ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yun. Galing ho sa atin yun. Kaya pag-isip-isipan ho natin, pagka kinakalbo ho natin ang mga kagubatan, naglalaging tayo na hindi naman tayo nagtatanim ng kapalit ng mga punong yun, abay, magkakaroon ng mga baha talaga. Nakita na ho natin yun since 1970, I think it was the first time that we saw Central Luzon underwater. Unbelievable ho yun na ganun nangyayari. Bakit nanggagaroon? Kasi wala nang mga ilog, wala nang mga ilog. Bakit na wala ng ilog? Kasi natabunan ng nag-silt ho yung mga rivers natin. Bumaba ho doon yung mga earth, nagpunta ron sa ilog. Kung kaya tabunan yung ilog, wala nang pupuntahang dadaluyan yung mga tubig. Kung kaya dumalo isa kung sa hindi sinasa, bumahato talaga yung mga probinsya natin ganyan. Bakit nagkaganon? Dahil ho sa ating walang habas na walang pakundangan na pagpuputol ng mga kagubatan natin. Tingnan nyo hindi ho gawa ng Diyos yun. Gawa ho natin yun. Kung kaya dapat ho pa tayo mag-ingat. Kasi ho ang kalikasan, wala hong sinasanto ito. Hindi ho nag-iisip ang sangkalupaang ang kalikasan. Nature never thinks. It just reacts, Magtapong ka ng for example, ng basura sa ilog, sa dagat, magkakaroon tayong red tide. Natural, Huwag mo igalang ang mga forest, putul-putulin mo, magkakabaha tayo. Talaga namang grabe mangyayari. Brothers and sisters, let us please remember that really gumawa ho tayo ng tipan sa Diyos at Diyos gumawa ng tipan sa atin. Igalang ho natin ang sanlilikha. At isa hong palatandaan binigay sa atin ng Diyos na hindi niya na gustong mangyari uli yung bahang ganon ay yung bahaghari, yung rainbow. It will serve as the sign of the covenant between me and the earth. Sabi niya ganyan.
Brothers and sisters, napakahalaga ho nito pagka nakikita niyo ho yung mga palatandaan sa sanlilikha. For example, yung rainbow yon. Sana maalala niyo itong passage na to from Genesis chapter 9, na talagang pinangako ng Diyos. Yun ang magiging tanda na ibig niyang magkaroon ng kapayapaan sa kalupaan, hindi yung mga paghihirap na ganoon, na for example ng floods. Sana ho sa ating mga sarili din, mag-ingat tayo, hindi ho tayo dapat maging sanhi ng pagbabahang ito. Kasalanan ho natin yon pagka nagkataon. Sana ho mapaalalahanan tayo nito pagbasa ito. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ito pong ating ikalawang pagbasang narinig ay hango sa unang sulat ni San Pedro, chapter 3, verse 18 to 22. At kung saan po sinasabi sa atin na si Kristo ay nagdusa para sa kasalanan minsan, ang matuwid para sa di matuwid, upang pamunuan tayo tungo sa Diyos. Kaya nga, ang kanyang buhay ay talagang kinitil, namatay siya, pero muli siyang nabuhay sa Espiritu. Kung kaya naman pagkatapos noon, anong ginawa niya? Pumanaog siya sa mga Espiritu na nasa bilangguan. Yun ang nasabi sa atin dito. Friends and sisters, hindi ho ba doon sa I believe in God, sinasabi natin, He descended to the dead. Pumanaog siya doon sa kinaroroonan ng mga patay. Yun hong Sheol sa wikang Hebreo, nang ibig sabihin ay yung tahanan ng mga nangamatay. Friends and sisters, yun ho yung tinutukoy dito. Yun hong mga espiritong nandun sa Sheol na yun, ay kinailangan ni Jesus na pagpahayagan. Dalhan na magandang balita. Sila ho na minsan ay naging di masuwayin sa Diyos, habang ang Diyos na naghihintay ng talaga may pasensya noong kapanahonan ni Noe. Yun hong Noe na narinig natin sa unang pagbasa kanina. Ito hong si Noe, nung siya'y gumagawa ng arkang yun, yung malaking barkong yun, at kokonti lang ang mga tao, 8 lang sila na salba sa magitan ng tubig. Ang sabi dito ni San Pedro, itong pangyayaring ito na si Noe ay nasalba, mula doon sa tubig ng bahang ganyan, ay nagpapahiwatig ng binyag na nagliligtas sa atin ngayon. Itong binyag na ito, sabi ni San Pedro, ay hindi lang paghuhugas ng dumi. Kasi binyag, bautismo, baptism, ang ibig mong sabihin nun, paghuhugas. Paghuhugas. Hindi lang ito paghuhugas ng duming panlabas, kundi ito'y talaga namang ang pagtawag natin sa Diyos para bigyan tayo ng isang malinis na konsyensya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Brothers and sisters, dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, yung tubig ho ng binyag ay nagkaroon ng bisa. Talaga nakapaglilinis sa atin mula sa ating kasalanan, kung kaya naman lumilinis ang ating konsyensya. Yun ang sinasabi niya rito. At pagkatapos nun, anong ginawa? Anong nangyari kay Jesus? Siya'y muling nagbalik sa kalangitan at ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama. Brothers and sisters, lahat ho ng mga espiritu, mga anghel, lahat mga kapangyarihan ay talaga napapasailalim sa Kanya.
Napansin niyo ba din sa pagbasang ito, dito ho nanggagaling yung at least yung 2 punto ng sinasampalatayanan natin na pinapahayag ho natin sa I believe in God. Not only did He descended to the dead, and announced the good news to them, He is also seated at the right hand of the Father. Of course, He will come in glory to judge the living, the dead, etc. Ganyan. Pero yung 2 puntong yun, nakikita natin dito. Brothers and sisters, nakita nyo, sinungguhitan ho dito sa pagbasang ito, yung tungkol sa baha na kung saan narinig natin sa unang pagbasa, si Noe ay nasalba. At yung sinasabi sa atin dito, ito'y tanda, ito'y simbolo ng ating binyag. Nasabi ko na ho sa inyo na itong panahong ito ng Kwaresma, ay talagang panahon, 40 araw ho ito, 40, Kwaresma, ng pagninilay-nilay ho natin. Sa anong pinagninilayan natin? Ang ating binyag ho. Yung binyag natin, na gusto kong i-advance itong puntong ito, yung binyag ho, nasasarawain natin sa gabi ho ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Notice, hindi ho ba naghahanda ho tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay? Kung saan, doon ho sa gabing yun ng ating pagdiriwang at doon sa araw na yun ng Easter Day, talagang hindi natin bibigkasin yung sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa. Hindi ho natin darasan yung I believe in God, kundi papahayag ho natin yun sa magitan ng tanungan. Sa makatuwid ho, sasariwain natin ang ating binyag, yung mga panata natin sa ating binyag. Doon sa gabing yun o sa araw na yun ng muling pagkabuhay. Yun hong binyag na yun ang ating pinaghahandaan dito sa panahon ito ng Kwaresma. Dapat to talagang pinagninilayan natin, iniisip-isip na, kamusta nga ba yung aking panata sa Diyos nung ako'y binyagan? Talaga nga bang pinangangatawanan ko yung aking pagiging Kristiyano? Talaga nga bang nagiging tunay akong anak ng Diyos na matapat sa Kanya? Mga tanong ho ito na dapat tinitignan natin ating sarili sa pagdaan ho nitong Kwaresmang ito, 40 days. Upang sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon, talagang masariwa natin yung ating panata ng binyag ng mas makahulugan. Brothers and sisters, nung bininyagan ho tayo, kung tutuusin, mga batang musmus tayo. Tulog na tulog tayo siguro noon. Alam niyo kung minsan nagbibinyag ho ako, nabuhusat napahirap ko na ng langis, ng krismo yung bata. Hindi pa ako nagigising, kung minsan may mga Kristiyanong ganun. Mula nung bininyagan sila, hanggang ngayon tulog pa rin sa kanilang pananampalataya. Sana ho hindi ganun. Talagang dito sa panong ito ng Kwaresma, talagang hinaharap natin yung ating pagiging mga Kristiyano, yung ating pagkakabinyag. Baptism is such a very important affair and event in our lives. Natatandaan niyo ho ba kung kailan ko bininyagan? Tanda ho bang nabinyaga kayo bilang mga Katoliko? Siguro sasabihin niyo, Father naman, ba't naman yan tanong mo? Kasi ho kung minsan, alam ko ho ito from experience na may mga bata na only later in life will they find out, hindi pala sila binyagang Katoliko. All the time they believe they were baptized as Christians. Bakit nangyari yun? Kasi nung piyesta, nung pinabinyagan sila ng mga magulang nila, alam niyo kung sa pinabinyagan, hindi yung simbahan, doon sa kanto, Kasi for example, doon sa aming parokya noon, sa Tondo, pagka piyesta ho namin, ang dami ho nagbibinyag, kahit na sino nagbibinyag. Sabi ng mga magulang, yung ibang mga magulang na hindi siguro nag-iisip masyado, kesyo, mas mabilis dito, walang kuskus malungos dito, mas mura dito, etc. Kung pinabinyagan yung mga bata, at the end they found out they were not hindi sila mga Kristiyano talaga, hindi sila binyagang mga Katoliko. What a letdown. Brothers and sisters, kaya tinatanong ko yun. Tingnan niyo po yung araw ng, yung inyong partida bautismo, tingnan niyo yung inyong binyag. Kung nabinyagan kayo, kailan ho yun? Bakit? Dapat yung pagdiwang natin yung binyag natin. Can you imagine? Kung dito sa buhay na ito, nagdiriwang tayo ng birthday natin, at natural lang, lalo na ho yung birthday natin sa buhay Diyos. Kasi alam mo natin, binyagan tayo, nung sinilang tayo dito sa lupang ito, hindi ho tayo buhay na buhay. Yung ating kaluluwa, wala pang buhay Diyos yun. Pero nung tayo binyagan, hindi lang ho tayo buhay sa ating katawan, kundi sa ating kaluluwa din. And so it calls for a celebration and a thanksgiving to God. Kung kaya magandang usisahin ho natin ang mga magulang natin, nasan ho ba yung partida bautismo ko? Gusto ko makita yung petsa ng aking pagkakabinyag. Tingnan niyo na ho kung saan kayo binyagan. At sino yung paring nagbinyag sa inyo, pagdasal nyo rin ho siya, something like that. Francis, ang ganda-ganda ho na itong pinapaalala sa atin itong ikalawang pagbasa natin mula kay San Pedro. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos noon, agad pinapunta ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at
tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea. Ipinangaral ang magandang balita mula sa Diyos. Dumating na ang oras ng kaganapan at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po sa unang-unang linggo ng Kwaresma, ito pong napakahalagang ebanghelyong ito ang ating naririnig. Yun ang tungkol sa pagsubok, yung testing of Jesus. Importante ho na sana ang translation nun, testing of Jesus, hindi temptation of Jesus. Kasi medyo alangan ho yun eh. The word hong ginagamit doon, yung original hong na salita, doon sa Griego, perensomenos, ganyan, ang ibig kong sabihin to test. Doon ho galing yung salitang empirical, empirical sciences and whatnot. Testing ho. Para ho maintindihan natin itong pangyayaring ito, napakahalaga ho, isaalang-alang natin yung kinapapalooban. Always read the text in context. Brothers and sisters, tingnan nyo, dito sa Ebanghelyo ni San Marcos na binabasa natin, hindi ho sinalaysay sa atin kung ano yung mga pagsubok kay Jesus, hindi ho ba? Pero kay Mateo ho, kay Lucas, tatlo ho yung naging pagsubok kay Jesus. For example, yung gawin niya, yung mga bato na maging tinapay, yung magpatihulog siya mula doon sa toring yun ng templo at hindi siya maano, something like that. Tapos kung magpapatira pa siya sa harapan ng Diablo. Yun yung mga tuksong iniumang kay Jesus ni Satanas. Ano po? Hindi ho binabanggit dito yon kay San Marcos. Maganda ho nito, tayo ho ngayon na nakikinig dito sa mga pagbasang ito, bantayo ho natin na nandito ho yung mga ibang ebanghelyo. Kung kaya, we can give them a glance and a look and find out kung ano nangyari talaga doon. Kasi kung minsan, abbreviated ho ito kay San Marcos. Yung mga turo ganyan, medyo hindi yun talagang sinangguhitan ni Marcos, kundi yung mga gawain ni Jesus. Brothers and sisters, ang sabi ko ho, dapat isaalang-alang yung konteksto nito. Ano nga ba yung konteksto? Bago ho magkaroon itong pagsubok kay Jesus, bininyagan muna si Jesus. Yun ho yung makikita natin dito sa ebanghelyo ni San Marcos. Nandito po tayo sa chapter 1, verse 11. So dito sa verse 11 sabi, isang tinig mula sa langit, ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinulugdan. You are my beloved son, in whom I'm well pleased. Francis, napakahalaga ho nung pangungusap na yun na binitiwan nung tinig mula ron sa kalangitan. Ibig ko sabihin ng Ama nagsasalita rito. And by the way, before this, ang Espiritu Santo pumanaw sa kanya, saan yung kalapati? And so there was a theophany here. There is the Father, the Spirit, there is the Son. Brothers and sisters, yung sinabi ng Ama, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinulugdan. Ano pa naintindihan ni Jesus doon? Please understand, Jesus is not only true God, He is also true man. Kung kaya bilang isang tao ho, dapat siyang matuto. Dapat siyang magkaroon ng kamalayan. He must come to deep realizations. Kung kaya nga dito sa pagkakasatagpong ito, nung bininyagan siya doon sa Ilog Jordan, bininyagan ni Juan, bagamat wala siyang kasalanan, kundi inaako niya ang kasalanan sa sanlibutan, narinig niya yung tinig na yun. Doon ho sa tinig na yun na nagsabi, you are my beloved son in whom I'm well pleased, naintindihan ho ni Jesus kung sino siya at kung ano siya. Brothers and sisters, that is important. Who He was and what He was. Who was He? The Son, the beloved Son. Naging conviction ni Jesus. That was very important for Him to know because He heard it na talagang the Father is telling Him He is His beloved Son. Yun nga, who He is, the beloved Son. What was He? Importante. Ano nga ba si Jesus? Ano ba papel niya? Ano ba mission niya? Narinig niya ho na ang mission niya ay, you are the one in whom I'm well pleased. Brothers and sisters, in whom I'm well pleased. Yun ho ay hango sa kay Isaías, chapter 42 ho. Yun ho yung unang awit
apat yung awit na kinataho ni Isaías tungkol sa lingkod ni Yahweh. Yung lingkod ni Yahweh yun ay magdurusa para mapanumbalik niya ang bayan ng Diyos sa Panginoon. At doon sa pangungusap na yun ng Ama, you are my beloved, at ikaw ang anak kong minamahal, lubos kitang kinulugan. Yun yung Salmo, Psalm 2, verse 7. Tapos yung lubos kitang kinulugan, yun ay galing kay Isaías nga, chapter 42, verse 1. Naintindihan ni Jesus kaagad na siya ay sinasabihan ng Ama na magiging Mesyas na magdurusa. How did you, siguro tatanungin sa akin, how did you conclude that? Na siya, naintindihan ni Jesus na siyang ang Mesyas na magdurusa, the suffering Messiah. Francis, kasi naman, yung mga Hudyo, iisa lang aklat nila, yung Biblia. Pinag-aaralan nila ito. At lalo na yung mga prophecies, yung mga hula tungkol sa Mesyas, na hinihintay nila, talaga namang they tended to memorize those things. Kasi hinihintay nila yung kaganapan ng mga iyon. And si Jesus, alam niya yung mga prophecies na iyon. Kung kaya nung narinig niya lang yung katagang yun, in whom I'm well pleased, alam niya kaagad kay Isaías who yun. At alam niya kung sino tinutukoy doon. Pagkatapos na naintindihan niya kung sino siya at kung ano siya, susubukin ho siya dito. He will be tested by the evil one, by Satan. Ano magiging testing niya? Ayun ho, kung pangangatawan niya talaga, yung pagiging anak niya ng Diyos at pagiging Mesyas niya magdurusa. If you like to take a look, for example, in chapter 4 ho, na ni San Mateo, makikita niyo doon yung unang tukso, for example, yung unang pagsubok kay Jesus. For example, sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, if you are the Son of God, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Tingnan niyo mga kapatid, sinusubok siya kung ikaw ang anak ng Diyos. Tingnan niyo kung who He is. Hindi ka kailangan magdusa, gawin mo lang tinapay ang mga batong ito, bigay mo sa mga tao, susunod sila sa iyo. Hindi ano ni Jesus yun. He will not take a shortcut. He will not take a shortcut to his mission. Kung kaya magdurusa, hindi siya gagawa ng himala, hindi siya magmimigay ng tinapay. He is not a social worker, he is a redeemer. Yun ang palalabas dito ni Jesus. Kaya pangangatawanan niya. Tingnan, tinutukso siya sinusubok siya ng diablo kung pangangatawanan niya yung pagiging anak niya ng Diyos at pagiging Mesyas niya magdurusa. Francis, pagkatapos nitong by the way, he was driven dito pinapunta, he was driven parang ipinwersa siyang magpunta, sa disyerto ng Espiritu. Ang Espiritu Santo nagdala sa kanya kasi parang sabik na sabik ang Espiritu Santo makita si Jesus, panaigan yung pagsubok na yun at talaga makapag-umpisa ng kanyang pangangaral sa mga tao, because this will be the beginning. After a while, this will be the beginning of Jesus' public ministry. In fact, yung second part nitong ating gospel reading, ang sabi doon, nung si Juan ay naaresto na, nakabilanggo na siya. Alam mo natin kung bakit nabilanggo si Juan. Kasi pinanindigan niya yung salita ng Diyos, yung kabanalan ng kasal. Sinabi niya kay Herodes, Antipas, hindi karapat-dapat ng ginagawa mo, iskandalo yung kasalanan niya, nakikiapid ka. Biro mo, kausap niya doon, hari. Kaya pinabilanggo siya. And we know what will happen to John. He will lose his head. Yun nga papatayin siya, pupugutan siya ng ulo. The point is, nung nakabilanggo na siya, si Jesus ay nagpunta sa Galilea, dun sa norte, ng Israel, at nag-umpisa mangaral ng magandang balita ng Panginoon, proclaiming the good news of God. Brothers and sisters, the gospel, the good news, is always proclaimed. That's the original meaning of the word gospel. Evangelion, good news, ay isang bagay na ipinoproklama ng salita. Hindi ho sinusulat. The gospel will come to be written only later on. And the word gospel, meaning to say the written form, a book, will be used only in the 2nd century. But ever since before, in the Old Testament up to the time of Jesus and the apostles, gospel ho, ibig sabihin, the one that something preached orally. Anong pangaral ni Jesus? Ito ho, napakahalaga. Ito ho yung unang-una niyang babanggitin. Sabi niya, ito ang panahon ng kaganapan. This is the time of fulfillment. Yung mga pangako ng Diyos na tutupad na ngayon. Can you imagine, brothers and sisters? Yung kahaba-habang panahon ng kanilang paghihintay para sa Mesiyas, ngayon nagaganap na. At ang sabi ni Jesus dito, ang paghahari ng Diyos ay narito na. Ibig sabihin, talagang pwede na mag-umpisa maghari ang Diyos uli. Paano? Sa pamamagitan ng tuturo ni Jesus na paraan. Anong paraan yun? Ang unang-unang sinabi ni Jesus, repent and believe in the gospel. Napakahalaga ho ng salitang repent. Repent ho,
Metanoeiti po, yun ang sinabi ni Jesus dito. Metanoia, ibig sabihin beyond, noia means mind. Ang ibig sabihin ng metanoia, sa iyong pag-iisip, sa iyong pagpaplano, nakarating ka na doon sa dulong-dulo, wala ka nang pupuntahan, wala ka nang ibang maiisip. Kung kaya babalik at babalik ka na. Anong ibig sabihin nun? Magbabalik loob ka. Magpapalit ka ng iyong isipan. Kung magpapalit ng isipan, kaninong isipan ay ipapalit natin? Yun ang sinasagot ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 5. Kung saan sabi niya, make the mind of Christ your own. Gawin yung inyo ang isipan ni Kristo. Brothers and sisters, paano magagawang iyo ang isipan ni Kristo kung hindi mo alam yung isipan yun? Paano malalaman ang isipan ni Kristo kung hindi mo alam ang Biblia? Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kaya dito sa ating palatuntunan ng Word Made Flesh, sinisikap po ni Father Jun na talagang ituro sa atin, ipaliwanag sa atin na magandang balita ang Biblia upang unti-unti maintindihan natin, nilalaman ito, mas makilala natin si Kristo at talagang maangkin natin yung kanyang isipan. Hindi ho pwede na nabinyagan lang tayo tapos Kristiyano tayo. Hindi ho ganoon. Yung pagiging Kristiyano ho, yung pagpapalit ng ating isipan na gagawin nating isipan natin ang isipan ni Kristo. Yun ang big challenge and we better start there. Otherwise, wala ko tayong pupuntahan. Paulit-ulit lang ho tayo sa pagkakasala kasi hindi pa ho tayo nagpapago ng ating isipan. You know? Tapos ang sabi ni Jesus dito sa dulo, believe in the gospel. Continue believing in the gospel. By the way, yung repent ho doon, continue changing your mind. Kasi alam natin, hindi ho madali magpalitan yung ating isipan. Ang hirap tanggapin yung isipan ni Kristo. Biro, ibigin niyo yung mga kaaway. O sige, sabi mo sa akin madali yun. You know? Magpakumbaba kayo. Matuto kayo sa akin. Ako yung makamot, magpakumbaba sa puso. O sige, tingnan natin kung madali yun. Francis, hindi ho madali. Kaya dapat paulit-ulit natin gagawin yon. Continue to change your mind. That's a more exact translation of this, repent here. Tapos, yung believe in the good news. Continue believing in the good news. Francis, ano ibig sabihin ng believe? Believe ho, si Jesus ho nagsasalita. Always read the text in context. Believe means, panghawakan mo yung salita ng Diyos at talagang patatatagin ka nun. Yun ang ibig sabihin ng believe. Yun nga kaya ho pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos dito kasi yun ang dapat natin panghawakan. Yun ang dapat maging batayan ng ating buhay. At by the way, believe in the good news, in the gospel. Yung gospel yun, hindi ho something. He is someone, that is Jesus. Yung umpisa ho ng Ebanghelyo ni San Marcos, ang sabi niya, the beginning of the gospel, the beginning of the good news, namely, Jesus Christ, the Son of God. Yun ho yung dapat natin sa pagkatayanan, si Jesus mismo. At makikita nyo, ipapangaral ni Jesus ng mga apostoles yung magandang balitang yon. Hindi ho something. Ang papangaral na si Jesus kasi the gospel is Jesus Christ. Francis, ito ho yung hamon ng magandang balita ngayon. Na talagang sa panahong ito ng Kwaresma, talagang suriin natin ating mga sarili. Talaga bang yung isipan natin, yung isipan ni Kristo? Kung hindi, dapat magbalik loob tayo, magbago tayo ng isipan. At talagang sikapin nating panampalatayanan, talagang angkinin natin, patatagin natin ating mga sarili sa magitan ng pag-angkin ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yun ay si Jesus, the Word made flesh. So, umagong pong ito, tayo'y mapalad na mayroon tayong inimbitang kaibigan upang makipag-interact sa atin sa yugtong ito. Siya po si Lito Mascardo, isa pong Busconian at isang ininyero na uma-attend po ng Bible study dito po sa Greenbelt, Makati at natutuwa tayong kasama natin siya ngayon. Good morning, Lito. It's so good you honor us with your presence here. Lito, na dito sa ating yugtong ito, ating pinaghahandaan itong pag-uumpisa ng Kwaresma, these 40 days. Gusto ko lang itanong sa iyo, Lito, to start with, pagka Kwaresmang ganito, anong sumasagi sa isipan mo? Usually, Father, penitensya. Okay, penitensya. But hindi naman sa paghihirap talaga, pero it's the time that you really take into serious consideration your spiritual life. Okay, that's very beautiful. In fact, nasa lungguitan ko dito sa aking panalita bago dito sa interview ito, na talagang itong 40 days to 40 days talaga ito na parang spiritual retreat where we are supposed to be, as you said, yung spiritual life natin, yung buhay Diyos na binigay sa atin sa binyag, talagang we are trying to deepen that. Anong mga gawain ng sinisikap mong mais buhay dito sa panahon ito? Okay. Last Wednesday, naka-highlight na siguro yung mga Ash Wednesday, yung mga
pwede natin gawin for Lent. Like It's, what? fasting, prayer, and Thanksgiving. and thanksgiving. Ah, very nice. Yeah, Ang so- itinutukoy ho dito ni Lito ay yung narinig na ebanghelyo nung Ash Wednesday. Kasi ho sa Ash Wednesday babasahin ho natin yung chapter 6 ho ni Mateo, kung saan yun sasalungguhitan ni Jesus yung dapat maging tunay na almsgiving natin, pagbibigay abuloy na ganyan, tapos yung prayer natin, yung ating pagdarasal, at yung fasting, yung pagkakait natin sa ating mga sarili, yung ayuno po kung tutusin. That's very nice. Lito, yung tungkol dito sa binyag, anong idea mo tungkol dito? First thing that comes to your mind. Okay, when I was listening to the readings kanina, of course, binyag, sinasabi niya naman yan. And I have an experience for it. I have 2 children that, nasamahan natin sa binyag. But the thing about baptism sa binyag, tulad ng sinasabi ko sa mga nakakasama ko sa mga funerals, they used to say that pag may namatayan ka, you get to see God face to face. Okay. Pero I get too worried about that because in baptism, you already became one with God. No? So, doon nagsimula na yung ating pagsasama natin sa Diyos. So, even though we go through life from baptism, doon nating dapat mapapasa isip na tayo naging anak na rin ng Diyos. Okay, and so through life, we try to live that that vocation of being child of God. That's very beautiful. Yung tukso, yung pagsubok. Kasi Jesus himself, after baptism, was really tried, tested, Sa buhay Kristiyano ba, dumarating ba yung mga pagsubok na gano'n? Well, lahat tayo natutukso. Pero dun sa gospel, nakikita natin yung main point dun. No? Ang pinaka-center, actually there were 3 temptations, but the center is, kinwestiyon ng demonyo ni Satanas ang pagkatao ni Jesus bilang anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, pwede mong palitan itong mga Yung bato sa tinapay. I think sa atin, tayo ay dahil sa binyag, naging anak din ng Diyos, sa bawat tukso na ating tanggapin sa bawat buhay, kino-question din ang ating pagkatao. Ang pagkatao bilang anak ng Diyos. Ang bawat tukso ay hindi nating tagit ay question lamang sa ating pagkalalaki o ating estado sa buhay. At yun na nga lumalabas dun sa second part ng temptation, ang pagsasamba sa Diyos. No? Pinakahuli talagang karapalan na kalimutan mo na ang Diyos at ako'y nagsasambahin. Yun ang pinakamalaking tukso na sa palagay ko ay nakasalalay sa bawat ang ating kalimutan ng Diyos sa ating paghihirap. Yun ang hindi mabigat na tukso talaga yun, no? Really, I mean, tapos yung sinalungguhitan dito ni Jesus sa dulong ebanghelyong narinig natin, yung hamon niya, no? Repent and believe in the good news, Yung repentance na yun, ano bang ibig sabihin sa inyo? Repentance means, sa akin, dito, yun ang sinabi nyo, pag iiba ng isip, metanoia. Sa ating buhay, may iba-ibang klaseng paghihirap. Sufferings are part of it. No? But we have to remember that sufferings are just part of this world. We are born children of God. We are born for eternal happiness. Ang tukso ay napapalayo lamang sa ating to that basic truth. Para sa iyo, Lito, yung pag-aaral mo ng Biblia, can you tell our viewers, I mean, what happens to you? Meron bang silbi yun? Ano ba na nangyayari sa iyo because of your frequenting the Bible study? Sige nga, please, share what the Word of God does for you. The Word of God, when you say you want to go to spiritual life deeper, there has to be a guide. You get magazines and all those. But what better source it is than the book authored by the Lord itself, ang kanyang mga salita. And you read it, isipin mo ka ng mga pinagsasasabi niya, and pretty soon you'll find yourself deeper in prayer, deeper into your understanding of the one you love. That's very nice. Lito, you
you shared a lot of beautiful insights here, and I'm very happy na you managed to come and say these things, because I think from a lay person like you, a father of two, working, talagang may kahulugan yun na yung salita ng Diyos, as you were saying, is a guide really. Your word is a lamp for my feet, a light for my path. Yes. At maganda yung sinabi mo na pagka talagang nag-uukol ka ng pansin dun sa at nagbibigay ka ng panahon sa pagpapasa ng salita ng Diyos, pag-unawa nito, little by little you'll find yourself deeper in prayer. That's very nice. And of course, prayer is the breathing of the spiritual life. So Lito, I'd like to thank you for sparing some time with us, and I wish you a lot of blessing from the Lord and your family life, your work. Okay, and God bless you, Father. Thank you, Father. Very nice. Tingnan niyo po ang yaman-yaman ng ating unang linggo sa panahong ito ng Kwaresma. Sana po talagang natulungan tayo ng ang mga pagbasa natin, na sa unang pagbasa, pinaalala sa atin, tayo po'y nakipagtipan sa Diyos. Ito pong tipan na ito ang sinagawa natin sa binyag. Tayo po'y pinapaalalahan ng binyag sa pamagitan ng baha na kinaligtasan ni Noe. Yung baha na tinukoy din sa ikalawang pagbasa na sinasabi doon ni Apostol San Pedro na isang talagang larawan ng binyag natin. Dito po sa panahon ito ng Kwaresma, talagang dapat nagmumuni-muni tayo, talagang pinag-iisip-isipan natin, ano ba nangyari sa atin nung tayo binyagan? Talagang nga ba yung pagiging mga anak natin ng Diyos, pinangangatawanan natin? Talagang nga bang yung ating pagiging mga Kristiyano, ibig sabihin, mga disipulo ni Kristo, talagang isinasabuhay natin? Yung unang-unang dapat mangyari doon, pagbabalik loob natin sa Diyos, pagpapalit ng ating isipan sa isipan ni Kristo. Dito po na sasungguhitan yung kahalagahan ng salita ng Diyos, kasi ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kaya po, itong ating palatuntunan, itong Word made flesh, ay talaga namang nagsisikap matulungan kayo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag dito ni Father June ng kasulatan. Sa ganung paraan ang layunin nito ay talagang mas makilala natin si Jesus, na magpapakilala sa atin sa Ama, at pagkilala natin ng Ama bilang isa tunay na Diyos at si Jesu Cristo, kanyang sinugo, ito ang buhay Diyos. This is eternal life. Tulad ng sinabi ni Jesus doon sa huling hapunan, chapter 17, verse 3, ni St. John. Brothers and sisters, tingnan nyo, hinahamon tayo dito ni Jesus sa panahong ito na talagang manindigan, maging tapat sa Kanya sa harap ng pagsubok. Talagang wag natin talikuran ang ating pagiging mga anak ng Diyos at talagang masumuko sa Diablo, kay Satanas. Kundi dapat talagang maging matapat tayo sa Kanya at talagang manampalataya tayo sa magandang balita. At yung magandang balita ngayon ay si Jesus mismo. Mga kapatid, tingnan nyo, ito ho yung yaman ng ating panahong pinagdiriwang ngayon. 40 days ho ito ng paghahanda natin para sa pagpapanibago natin, pagsariwa natin ng ating pangako ng tayo binyagan, na atin ho sasagawa sa gabi ho at sa araw ng muling pagkabuhay on Easter night, Easter day. Friends and sisters, sana ho kung itong ating palatuntunan ay mayroong naitutulong sa inyo, sana po please give us a text, text us, and the number of our cell text is there being flashed in your screen and throughout this program. Sana ho please take the trouble of really sending us a note, kung sabihin niyo sa amin kung ano nagiging bunga nitong ating palatuntunan ito. Sa ganung paraan nalalaman natin kung sino naabot natin, kung saan lugar kayo sumusulat. Please remember, write your name and from where you are texting. Ano po, makikita po natin na ito'y galing sa lahat ng lupalop nitong ating bansa. At sana po kung talaga natutulungan kayo ng ating palatuntunan ito, tulungan niyo ho kami na maitaguyod ito. It's not a very easy thing to put up a TV program, pero ang Diyos ho ang sponsor nitong program na ito. Inalagay po natin dito, and hindi po gawang biro yun. Yung po mga tumutulong sa atin, individuals, groups, or companies, are being recognized, they are being acknowledged as
donors. Only God is our sponsor. Pero kailangan ho ng Diyos yung mga tao na tulad nyo na magkukusang loob na, magbigay ng kanilang tulong na financial, para maipagpatuloy natin itong gawain ito. Para ho ito sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikararangal ng Word made flesh, si Jesus ho. Kung kaya po gawin natin panalangin po itong ating natutunan ngayon sa ating mga pagbasa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga napaalala niyo sa amin sa pamamagitan ng pagbasa, sa paghahanda namin ito para sa muling pagkabuhay ng inyong anak sa panahon ito ng Kwaresma. Salamat po sa panahon ito ng Kwaresma na kung saan binibigyan niyo kami ng pagkakataon talagang masuri namin ang aming pagiging Kristiyano, yung aming kasunduan sa inyo sa pamamagitan ng binyag, yung aming pagbabalik loob pa sa inyo, sa pag-angkin namin ng isipan ni Kristo, sa talagang pagtalikod namin sa aming mga kasalanan at talagang pagyakap namin sa inyong magandang balita kay Jesus sa aming mabuhay. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humihingi ng aming panalangin. Yung po mga may sakit, yung may mga pinoproblema, yung may mga desisyon na dapat gawin na medyo mabigat, yung pong natutukso siguro mga mag-asawa, maghiwalay o ano ba man, yung mga magulang na talagang nahihirapan sa kanilang mga anak kasi wala silang trabaho, kasi may pinoproblema mga anak nila. Aba, dampian niyo sila ng inyong biyaya, ng inyong awa. At yun din ho nangunguli ng lulumbay, namimigati dahil sa pagyaho ng kanilang mga minamahal sa buhay. Sana po'y maibsan ang kanilang dalamhati sa pagitan ng inyong aliw, ng inyong biyaya. At yung tumutulong sa amin dito sa aming palatuntunan ito, at yung nagnanais pagtumulong sa amin, pagpalain nyo na huso ng abot-abot. Lahat pong ito'y ginagawa namin panalangin kasama namin ang Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan para sa unang linggo ito ng Kwaresma. Sana po'y talaga naging pagpapala ito para sa bawat isa inyo. Shalom po sa inyong lahat.